on energy base, the one who sings his Quran, no other than Sir Balat Ison. Sir. Ayan na, mga kababayan. Ang mga... Tay Duterte! Duterte po, mga kababayan ng MILF. Ang sinasabi rito sa Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara Duterte, ayan na mga kababayan ng ating mga kababayan ng MILF ay patuloy pong sumusuporta, nagdeklara na po ng suporta dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Grabe po ito mga kababayan. At itong si Mima Alicia, yung pinapatunog nila, kung sino nga ba talaga ang tsumugi dito, abay panuorin po ninyo ito mga kababayan. Personal daw po di umano at wala daw po itong kinalaman sa kanyang trabaho o politika. Panuorin po. Hindi po connected sa political vlog yan. Personal issue po ito ni Mema. Ayan po mga kababayan, siguro kilala niyo po yung taong yan, yung kalbong panot na yan, mga kababayan, ano ho? At kasama niya nga po itong si, sino to? Hindi natin alam mga kababayan sino yan. Bahala na kayo dyan, kilala niyo siguro yan, ano ho? Balikan natin to, ano ho? Pinatikin ko lang muna sa inyo yung video na yon. Ay itong si Mima daw po, ang tsumugi ay wala pong kinalaman ang kanyang pagiging political vlogger. Dahil ngayon po, nahuli na po talaga kung sino ang pumatay. Ngayon mga kababayan, bibigyan ko lang po kayo kunting idea kung sino nga ba talaga itong si Boss B. Ano ho? Bibigyan ko lang po kayo ng kunting idea. Although, hindi ko po sasabi sa inyo kung sino nga ba ito talaga, pero bibigyan ko po kayo ng idea kung sino itong Boss B. Okay mga kababayan? At ito nga pong mga kapatid nating MILF, ano ho? Ay nakipagpulong na po, nakipag-dialogue meeting na po dito sa mga Duterte Group or Duterte Group Movement, mga kababayan. Kaya ito na po ngayon ang atin pong aasahan, ang malaking suporta ng MILF, hindi lang MILF, MNLF. Parehas po itong dalawang ito mga kababayan na sila po ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng peace process dyan sa Mindanao. Bakit? Dahil po sa kahilingan po nilang matagal na. Kaya nga po sila may armas dyan eh. Para po silang mga MPA noong mga panahon na yun mga kababayan. Na itong panahon na ito, talagang kalaban sila ng ating gobyerno. Pero nang dumating po si Tatay Digong, pinirmahan po ang kasunduan. At yun nga po, nakikipag-cooperate na po sila sa gobyerno natin. At dahil dyan, mayroon po silang bangsamoro. Pinirmahan po ni Tatay Digong yan. Ang problema itong si Marcos Jr., mukhang ayaw po isali. Ito pong mga leader ng MILF, itong si Alhaj Murad Ibrahim. Mga kababayan, kaya yan po ngayon ang problema ni Marcos Jr. Saan pupunta ang mga yan? Ay syempre doon, susuporta yan kay Tatay Digong. At sino ba ang anak ni Tatay Digong? Si Vice President Inday Sara Duterte. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, pero bago natin tunguhin ang mga detalye, itong MILF ay talagang suportado na si Vice President Inday Sara Duterte at nagpahayag na po sila, ay makikisuyo po muna ako sa mga lagi po nating nagla-like, nag-share at nag-subscribe, nagla-like at nag-share ng ating mga video. Matatagal na natin suki. Maraming salamat sa inyo. At makisuyo po ako sa mga ngayon pa lang po, pakisubscribe ang ating channel kung inyo pong mamarapatin. Wala pong bayad yan. At kung inyo mamarapatin, pakilike na rin, pakishare ng video. Maraming salamat mga kababayan. Tunguhin na po natin ang buong detalye ng video ito. Ano ho? Ito muna, punta muna tayo dito. Ito muna ang video na ito kasi napakaganda po nito mga kababayan. Panoorin po muna natin ito. Ito isang pag-event din po nitong MILF. Nakipagpulong ang isang delegasyon ng United Nations sa pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Pinangunahan ang nasabing delegasyon ni United Nations Resident Coordinator in the Philippines na si Arnold Peral. Mainit naman itong sinalubong ni MILF First Vice Chairman Mohagir Iqbal pagdating sa Camp Darapanan. Kasama rin sa dumalo sa pagpupulong si MILF Adjunct Chairman Anwar Alamada kasama ang iba pang matataas na opisyal ng MILF. Tatlo ang
ang naging pangunahing focus ng kanilang naging pag-uusap. Una, ang kasalukuyang kalagayan ng Bangsamoro. Nagbigay ng update ang parehong panig hinggil sa sitwasyon ngayon sa rehiyon. Tinalakay kung ano ang mga hamon, ano ang mga tagumpay at ano pa ang mga kailangang pagtuunan ng pansin sa loob ng BARM. Pangalawa, ang usaping pangkapayapaan o peace process. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang pulong mga kaopisyal. Ano pa ang mga kailangang isulong para mapanatili ang kapayapaan sa Bangsamoro? At pangatlo, ang nalalapit na kauna-unahang regular na BARM parliamentary elections. Mga kaopisyal, malapit na ito. At tinalakay din nila kung paano matitiyak na magiging mapayapa, malinis at makabuluhan ang halalan para sa Bangsamoro. Bukod dito, tinalakay din sa pagpupulong ang patuloy na pakikipagtulungan ng United Nations sa Bangsamoro, partikular na sa pagsusulong ng peace building initiatives at mga sustainable development programs dito sa rehiyon. Sa bahagi ng MILF, ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa patuloy na suporta at pakikipag-ugnayan ng United Nations sa Bangsamoro peace process. Nila, malaking tulong ang presensya at suporta ng UN para mapanatili ang momentum ng kapayapaan dito sa Mindanao. Samantala, sa bahagi naman ng United Nations, binigyan din nila ang kanilang commitment na patuloy na makikipagtulungan sa Bangsamoro government at sa MILF para sa mas maunlad at mas mapayapang Bangsamoro. Mahalaga ang ganitong uri ng pagpupulong dahil dito napapatibay ang ugnayan ng international community at ng Bangsamoro. Dito rin na pag-uusapan kung paano mas mapapalakas pa ang peace process na pinaghirapan ng marami sa atin. At sa nalalapit na BARM parliamentary elections, mas kailangan ang ganitong koordinasyon para matiyak na ang boses ng bawat Bangsamoro ay maririnig at marerespeto. Muli, yan ang pinakabagong ulat mula sa Camp Darapanan. Nagpulong ang delegasyon ng United Nations sa pamunuan ng MILF para talakayin ang Bangsamoro, ang peace process at ang nalalapit na BARM elections. Tandaan nyo po mga kababayan, ito pagkipagpulong po sa mga international mga kababayan nitong BARM, itagumpay. Alam niyo po ba yung itong pinagpupulungan nila ay tungkol po sa peace process, tungkol po sa eleksyon, at tungkol po sa kapakanan ng BARM, mga kababayan. Ngayon, alam niyo po na talagang bago po itong magkaroon ng ganitong BARM ngayon, napakagulo po ng Mindanao. Maya't maya po may gera dyan sa Mindanao, mga kababayan. Nagkaroon lang po tayo ng peace process dyan nung si Tatay Digong nang naupo. Bakit? Kasi nga, maayos po si Tatay Digong na nakipag-usap dito sa mga ito. Hindi naman po sila gusto nilang hindi naman po katulad ng mga MPA yan na ang mga MPA po mga kababayan, wala na pong gusto yun na gobyerno. Pinalayas po nila lahat ang mga gobyerno mga kababayan. Gusto po talaga nila palayasin ang lahat. Sige nga, mag-ano kayo ng MPA na sinuportahan nila na gobyerno. Wala. Siguro si Cory, yung mga panahon ni Cory kasi pinalaya si Juma Sison, di ba? Pero lahat halos ng gobyerno ng Pilipinas, kinalaban po nitong mga MPA. Samantalang itong pong MILF, napilitan lamang po sila mag-armas dahil nga po sa aping-api po talaga sila. No? Sa kanila nanggagaling yung food supply ng ating bansa, napakarami po ang agriculture products na nanggagaling po sa Mindanao, ngunit kakarampot lang po ang pumupunta o bumabalik doon sa kanila na serbisyo. Kasi po, inanakaw or kaya napabangan natin mga kababayan, di ba ninanakaw? Kasi kung hindi ninanakaw, maayos sa pagserbisyo sa kanila, dinadala doon ng para sa kanila, tanay, maunlad din ang Mindanao ngayon kasi sila doon ang pinanggagalingan ng napakarami pong mga source ng mga pinagkukuhanan natin ng mga pagkain mga prutas, di ba? Agriculture products. Sa kanila galing Di ba mga kababayan? Ngayon ang problema, itong tao na leader nila na si Alhaj Murad Ibrahim ay ayaw ni Marcos, no? Ayaw ni Marcos patakbuhin mga kababayan. Pero hindi po pumapayag ang kanilang grupo. Tingnan niyo mga kababayan ito may papakita ko sa inyo bago ko ipakita yung video na sumusuporta po itong buo sa kanila. No? Tingnan niyo po itong video na ito mga kababayan. Mayroon pong sorby na kinandak yung MILF dyan. 2 buwan na lang bago eleksyon nila. Mga ka-opisyal, narito ang mga balitang dapat ninyong malaman mula sa Maguindanao del Sur.
Matagumpay na natapos kaninang umaga ang isinagawang Islamic Symposium at Voters Education ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa bayan ng Gindulungan. Ayon sa mga organizer, dinagsa ng libo-libong residente mula sa iba't ibang barangay ang programa. Dumalo rin ang mga opisyal ng UBJP at mga lokal na pinuno ng bayan. Layunin ng aktibidad na palalimin ang kaalaman ng mga kalahok pagdating sa mga pagpapahalagang Islamiko, lalo na sa usapin ng pamumuno, serbisyo publiko at pananagutan sa mamamayan. Kasabay nito, isinagawa rin ang voters education bilang paghahanda sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 2026. Sa panayam sa ilan sa mga dumalo, sinabi nila na napapanahon at mahalaga ang ganitong uri ng pagtitipon. Ani nila, dito nila mas naunawaan ang kahalagahan ng kanilang boto at kung paano pumili ng mga lider na may paninindigan. Samantala, sa kabila ng mga sabay-sabay na pagtitipon ng iba pang mga grupo sa Maguindano del Sur sa mga nagdaang araw, nananatili namang matatag ang suporta ng maraming residente sa UBJP. At ito ay napatunayan sa dami ng dumalo sa assembly ngayong umaga sa Gindulungan. Ayon sa mga residente, kusang loob silang pumunta sa programa. Wala umanong kapalit o kondisyon, kundi layuning makinig, matuto at magkaisa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Matatandaan na ang UBJP ang opisyal na political party ng MILF at isa sa mga pangunahing partidong lalahok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa 2026. Sa nalalapit na halalan, isang paalala mula sa ating mga kapatid sa UBJP. Magsuri, makialam, bumoto ng may prinsipyo. Dahil ang boto natin ay hindi lang boto. Ang boto natin ay pagpapatuloy ng peace agreement. Ang boto natin ay pagprotekta sa sakripisyo ng mga nauna sa atin. Kaya mga kapatid na Bangsamoro, kung ang hanap natin ay partido na may malasakit sa peace agreement ng MILF, kung ang hanap natin ay partido na ipinaglalaban ang bar mula sa bundok hanggang sa parliament, UBJP ang ating suportahan. Huwag nating hayaang mapunta sa kamay ng mga walang pakialam sa kasunduan ang kinabukasan ng Bangsamoro. Sa UBJP, sigurado ang moral governance. Sa UBJP, sigurado ang pagpapatuloy ng ating pakikibaka sa paraang mapayapa. Ayan mga kababayan ha, itong UBJP ay ang kanilang pakikibaka mula po doon sa bundok at armas, ngayon po ay mapayapa na ang kanilang pakikibaka. Ito po yung UBJP party ng MILF. Ito po ngayon mga kababayan, dito leader po si Alhaj Murad Ibrahim, na siya po yung leader, chairman din ng MILF, mga kababayan. Na itong mga ito, talagang isa ito sa tinik po at saka hindi po kaya ng gobyerno. Hanggang nakarating na nga po sila dito eh. Di ba mga kababayan? Hindi po sila kinaya ng gobyerno natin noon. So ngayon, nung panahon lang ni Tatay Digong, matagal na po sila ang peace process dito sa Mindanao aside from sa mga MPA. Pero dito lang po tayo nagtagumpay kasi nga po, matitino naman po talaga pala silang tao. Di po sila humawak ng armas dahil lang sa gusto nilang guluhin ang ating gobyerno or agawin ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi. Ang gusto lang naman nila, ibigay yung sa kanila. Di ba ganang mga justice lang yun mga kababayan? O ito, tingnan nyo ngayon ha, kung gaano kalakas itong UBJP na partido na ito. Ayan no? Ito mga kababayan no? Farm Parliamentary Election 2026, September 14. Malapit na pala to no? Ito po, UBJP. Ang taas po, 47%. O, panoorin natin itong video na to. 2 buwan na lang at halalan na. At sa pinakabagong survey, mas lalong lumalayo ang laman ng kandidato ng United Bangsamoro Justice Party sa 2nd Parliamentary District ng Cotabato City. Ayon sa survey ng The Cotabato Times na isinagawa nitong Hunyo, nangunguna si Tengmid Timbang ng UBJP na may 47.24%. Pumapangalawa si Attorney Nagib Sinarimbo ng Bangsamoro Federalist Party na may 36.96%. May 10.28% na agwat sa pagitan nila. Pangatlo si Dick Latumanong ng Bangsamoro Party na may 11.42% at pang-apat si Christina Chua na tumatakbong independent na may 4.39% lamang. Ang survey ay isinagawa sa 1,000 rehistradong botante sa 13 barangay ng 2nd District ng Cotabato City.
may margin of error na plus negative 3.1% at 95% confidence level. Pero kahit bawasan pa natin ng 3% ang 47 ni Midtimbang, nasa unahan pa rin ang UBGP at tandaan, 2 buwan na lang, September 14 na ang eleksyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit anong ingay, kahit anong paninira, kahit anong chismis na ibinabato sa UBGP at sa MILF, hindi ito tumatalab sa tao. Dahil ang tao nakakakita. Nakikita nila kung sino ang naninindigan noong panahon ng jihad. Nakikita nila kung sino ang nagbuwis ng dugo para sa Bangsamoro. At nakikita nila kung sino ngayon ang nag-oorganisa, ang naglilingkod sa ilalim ng UBGP. At sa mga kalaban ng UBGP na umaasa pang makakahabol, ito ang realidad. 10% ang kailangan yung habulin sa loob ng 2 buwan, habang ang UBGP patuloy na lumalakas, habang ang UBGP patuloy na dumadami ang sumusuporta. Malinaw ang sinasabi ng survey, hindi ito ang final na resulta, pero ito ang kasalukuyan ng Cotabato City. At 2 buwan bago ang halalan, isang bagay ang malinaw. Prinsipyo pa rin ang nananalo, UBGP pa rin ang pinipili. Yan ang pinakabagong balita mula sa The Cotabato Times Survey 2026. Magandang gabi mga ka-opisyal. Ayan mga kababayan, kung inyo pong mapapansin dito, ito pong BARM Parliamentary Election 2026 sa September 14 na po 2026. 2 buwan na lang po mga kababayan. At ang nangunguna po rito yung UBGP. Ito pong UBGP na ang kandidato nila ay si Ting Midtimbang, mayroon pong 47.24. Ayan po, no? United Bangsamoro Justice Party. Ang ikalawa, 36%, itong si Attorney Nagib Sinarembo, no? Bangsamoro Federalist Party. Ito namang pangatlo, si Dick Datumanong, Bangsamoro Party, 11%. At yung independent, si Christina Chua, mukhang hindi naman siya mukhang Muslim, no? Kasi sabagay nakahijab, no? 4.3 lang po mga kababayan, siya independent. Pero makikitang-kita dito mga kababayan, sa 2 buwan na lang, ang hirap nang habulin yan. Napakataas, no? 10% at pataas pa ng pataas yan. Unang-una mga kababayan, itong UBGP, nandito po yung MILF. Ito po yung pinakamalakas na party po dyan sa Mindanao. Ito po yung pinakaano talaga. At itong UBGP na ito, itong MILF na ito mga kababayan, ito na ngayon, no? Ito sila ngayon ang nangunguna at posibleng sila ngayon dyan ang mamuno sa BARM, mga kababayan. Okay? So, ibig sabihin lang nito ay maliwanag na mapapabuting kamay po ang Bangsamoro kung sa pamamagitan ng MILF or itong UBGP. Dahil ayon nga kanina sa sinasabi, no? Sila po ang nanguna sa pakikipaglaban mula sa bundok ng may armas hanggang sa kapatagan na ngayon nga po ay wala na pong armas. Peace process na po silang lumalaban. At katunayan, pumupunta na po sila sa Supreme Court, sa Malacanang, para lang po ipagdiit ang kanilang karapatan, mga kababayan. So, ano na, ibig lang sabihin nito mga kababayan ay panalong-panalo na po itong UBGP at itong mga MILF na sila po ang mamuno dyan sa BARM. Ngayon, sino ba ang kanilang sinusuportahan? Ito po yun, mga kababayan. Ito po, no? Sabi dito mga kababayan, consultative dialogue meeting for development BIAF MILF 105th Base Command deputized and 106th Deputy Base Command together by Duterte Movement Group at Sitio Campana, Barangay Bakat, Raha, Buayan, MDS BARM, Philippines. Sir Malads, Deputy Base IDF 105 Base Command, Sir Fighter, Deputy Base IDF 106 Base Command, Sir Tune, Deputy Base Guerrilla Operation Force 105th BC. Ayan. Panoorin natin mga kababayan, kasi po sinisigaw nila rito, IBP Inday Sara Duterte. Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara!
no, sobra. So sa inyong lahat, no, yung pumunta kayo sa Olympic Brigade, ituloy ko sa inyo. Ayan ha mga kababayan, Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Ayan o, mga naka-t-shirt na mga Duterte oh. Ang sigaw nila, Inday Sara Duterte po mga kababayan. Oh. Ito po yung meeting ng BARM. Oh. Oh, di ba? Ayan po sila mga kababayan sa BARM. Di ma-elef. Meeting po nila ito, no? Consultative. Kaya pagka in-impeach po nila si BP Inday, sinintensyan po nila dyan, na wala naman pong mga, alam po naman natin po mga kababayan na wala naman pong ebidensya sila. Ano ho? And then, Deputy Base Guerrilla, 105th Base Command, no other than Norsala Sanday Karapakan. Welcome. Buri Ibrahim, welcome. So, Muhammad Mahali Sambat, Karapakan. Provincial Chairman, no other than Engineer Tom Nagan. Deputy on Energy Defense, Water Sales Kulan, no other than Sir Balat Ison. Sir. Ayan o. Ayan mga kababayan. Tay Duterte! Yung kasi yung sign na yung mga kababayan sa UBGP yan. Tingnan nyo, mga Duterte pong t-shirt nila, mga MILF po. Oh. Tay Duterte! Ayan mga kababayan, nakasuot po sila ng t-shirt na Duterte. Ito pong mga kapatid nating mga MILF. Ayan na, alam nyo na ha. Duterte po talaga ang sigaw ng taong bayan. Itong mga MILF. Inday Sara! Inday Sara! Kita nyo? Tinataas din ang kanilang mga armas. Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Tapos i-impeach nyo lang? Ha? Mukhang nag-ano kayo yata. Mukhang nakakaligtaan nyo yata. Mukhang hindi yata ito alam ha. Ito pong mga supporter ni BP Inday Sara ay hindi po pwede basta balawalain nyo lang po. Dahil bukod po dyan sa MILF, kasama rin po ang MNLF mga kababayan. Ayan ha. Punta na po tayo dito naman kay Mima Alicia. Ito pong balita dito kay Mima Alicia, panoorin natin mga kababayan. So, okay na ha. Ang MILF, nakasuporta po yan kay BP Inday Sara, solid po yan sila. At sila po yung mamumuno dyan sa BARM. Hawak na ng pulisya ang mga suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may Express Report si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis,
Saan at paano ba naaresto itong mga suspect? Ruth, pasado alas 8 nga ngayong umaga na aresto ang dalawang sospek sa pagpatay sa kilalang political vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga. Kinilala ang mga suspects sa mga alias na MS na 58 years old at alias JA, 48 years old. Si alias MS ang nagsilbing gunman na napag-alaman ding may patong-patong na kaso. Si alias JA naman ang driver ng motorsiklo. Na-recover sa kanila ang 2 granada, 9mm pistol at isang caliber 45 na pistol na pinaniniwala ang ginamit mismo sa pagpatay sa vlogger. Matatandaan pinagbabaril si Mima Alicia sa harap mismo ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Ayon sa PNP, bagamat nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang sospek, hindi pa rin malinaw ang motibo sa mamaril. Pero tinitignan pa rin nilang anggulo na konektado ito sa personal na buhay at sa pagiging vlogger ni Mima Alicia. Taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinatay na biktima. Laman ng kanyang content ang pagtatanggol kay PBBM. Posible rin daw na meron pang ibang kasama ang mga sospek. Talagang alam nyo mga kababayan, hindi po malayong nag-a-attempt po talaga sila na i-connect ito dito nga po sa mga Duterte. Nung una, ito pong si Mima Alicia mga kababayan ay sobra po nito kung makapagmura kay BP Inday Sara ay wagas, di ba mga kababayan? At paninira kay BP Inday Sara. Pero yun, pagsabihan, tumboy si BP Sara, tapos nagpalaglag si BP Sara. Di ba? Madali lang po sa kanilang i-connect ito. Kaya yung gumawa nito mga kababayan, it's either personal man ito, lalo na nga kung ito ay may kinalaman sa sinasabing trabaho niya, ay mukhang mayroon po ang malamang ang bumanat dito, yung kanya din mga kakilala kasi unang-una, siya kilala doon sa lugar na yun eh. Alam. Di mas lalong hindi alam to ng mga kalaban niya, di ba mga kababayan? Eh yung mga taga doon nga sa lugar na yun eh. Ang makakaalam lang sa lugar niya mismo kasi 2 buwan pa lang sila dyan, makakilala niya, di ba? Ruth, hindi nga dinitalye ng pulisya itong mga impormasyon ukol nga dito sa pag-manhunt operation o sa mga operasyon na paghahanap dito sa iba pang suspect. Pero base nga daw sa impormasyon, posible na meron pa silang kasama. Ayon naman sa pamilya at kaanak naman ni Mima Alicia, iniintay pa natin yung kanilang panayam para nga dito sa pag-aresto sa mga suspect. At ayon sa ating source, idinala nga pasado alas 11 ngayong gabi ang labi ni Mima Alicia papunta sa kanyang probinsya sa Samar. Yamo ng latest, balik sa Ruth. Yan po ang Express Report ni Alexis Ebue. Mga kapatid, Ruth Cabal. Ayan ha mga kababayan, so ito po, pinapaano nga nila na mukhang may kinalaman ito sa kanyang trabaho daw di umano, lalo na kanyang pagiging political vlogger mga kababayan. Ngunit ano ho, mayroon po ditong kasamahan niya mismo at isa rin po ito sa kung magsalita noon, manira kay BP Inday Sara, pati nga yung basketballista, di ba mga kababayan, ay sinasabi nito na naging lalaki daw ni BP Inday Sara. Mayroong isang basketballista ito noon na binabanggit eh. Itong si Kalbong Panot na ito mga kababayan, itong multong bakla. Kilala nyo naman siguro yan mga kababayan, hindi ko na kailangan pang sabihin sa inyo. Ha? Ito pong kanyang sinabi. Na ito rin po mga kababayan, kung matindi po itong manira, parang dito kinuha ni Mima Alicia, no? Parang dito kinuha ni Mima Alicia lahat ng kanyang mga pagmumura, malulutong ng pagmumura, parang dito niya kinopya eh. Hindi malamon ng aso, mismo yung sa bagay, ang mga aso, di ba? Makain na rin sa sarili nila, suka, tae. Diba mga kababayan? Baboy eh. Bagay, aso nga sila, kaya nila yan, pero mo, nalalamon nila. Dati ito, talaga namang supporter ito na Tatay Digong sobra. Pero, nang makipagkita lang ito kay Boyeng Rimulya, kinabukasan, ayun na. Iba na ang tuno nito eh. Kasi marami din po itong kinakaharap na kaso mga kababayan. Diba? Usong-uso itong si administrasyon na ito ngayon. 6 kaso, o may kaso ka na, o kaya wala ka pang kaso, magkakaroon ka ng kaso. Diba? Kaya siguro, bumaliktad na ito. Kapit na pa sa patalim eh. Pero kapit sa putoy. Ito yata ang kaya binatibang no? Pakinggan na natin kung
Talaga nga bang may kinalaman sa kanyang trabaho? Papasok, kalbo. Hindi po connected sa political vlogger. Personal issue po ito ni Mema. Hindi po ito connected sa pagiging political vlogger niya. Hindi po connected sa kanyang pagiging political vlogger. Ito pong kaso ni Mima Alicia, mga kababayan. Na yun po ang kanilang pinapatunog. Hindi connected, mga kababayan. Hindi po connected sa political vlogger. Personal issue po ito. Ayan ha. Personal issue daw ito. Hindi connected, mga kababayan. Hindi po connected. Personal issue daw po yan ha. Yan, maliwanag po yan. Kaya mismo may sabi niya no. Ayan no, nagpunta yan sa ano eh. Nagpunta yan sa burol ni Alicia oh. Ito yung ano eh. Ito yung sa kanin naman. Sabi na sa Muslim, binigyan ni Alicia, may matas ni Katnais, hindi ko na best to ito pala mga kababayan, si Nico David. Ito naman si Nino Barsaca. Alam nyo na ha, pangalawang burol daw po nitong si Mima Alicia. Kung inyo pong matatandaan, kung nakakapanood po kayo noon, nung araw, panoorin nyo, kung napanood, sa bagay, ang hirap panoorin ito, hindi mo na rin pwedeng panoorin mga kababayan, pero sa mga nakapanood, alam nila po yun. Gaano po katindi manira itong kalbong panot na ito. Wala pa itong kinikita sa kanya mga vlog kasi nga puro mura at saka demonetize channel niyan. Hindi po yan na-monetize. Ang tanong nga lang, saan siya kumukuha ng kanyang pinanggalala? Saan siya nakakuha ng pera para mayroong siyang pondo? Hindi natin alam kung may sasakyan pa. Nagsisiyaman po itong mga balagir ni Bibi mga kababayan. Pati yung Mima na yan. Di ba? Namatay na yan. Isa rin burao. Tingnan. May mga nagsasabi pa nga mga kababayan. Ano daw to eh? Babaeng ano ba? Sabi nila noon ha. Sabi lang nila yon. Basta. Alam nyo na siguro. Yung babaeng hindi mga kababayan. Mahirap na lang kasi magkwento kasi ay na yung pero yun yung sinasabi di umano. Babaeng ito noon. Yung trabaho nito. Noon, sabi nila narinig natin yan. Pero ngayon, nang naging vlogger na, hindi naman ganun kalalaki ang kanilang mga views. Saan sila kukuha ng pera? Di ba may pinakita talagang ang pera niya. Kung paulan niya ng ganun, ang tindi, di ba? Ang daming pera. Ba't tayo naiinggit? Kasi kahit maliit lang ang pera natin, maliit lang kinikita natin, at least sapat na. Para hindi po tayo pang-argabyado sa kapwa natin at hindi po galing sa tax ng bayan. Di ba mga kababayan? Yan po yun. So, nakapagtataka lang din itong balita na ito mga kababayan. Kasi nga, bakit hindi pinakita yung mga mukha nitong mga suspect, no? Para din malaman ng taong bayan na sila pala talaga yan. Malay mo kung gumawa lang din sila ng sariling suspect, di ba? Hindi pinakita eh. Bakit sila Senator Marcolita pinapakita mga mukha? Bakit yung ibang mga ano? Kasi nga, kalaban ng administrasyon. Kaya, sige. Ayan, pakiya yan. Tingnan nyo ito isang balita mga kabayan. Kasi nga, dito, di ba? Walang pinakitang ano eh. Walang pinakitang, ayan oh. O, tabon, di ba? O, balita ito ng News 5 Everywhere. Nakatabon. Ito yung mga pangalan nila. Pangalan nito. Parang hindi pinakita pati pangalan, ano? Tinabunan pati pangalan, ano? Tingnan natin isa nilang balita kung mayroon ba dito. May pangalan ba at may mukha? Pinakita ba ng mga suspect? Police have detained 2 suspects in the slaying of vlogger Alicia Lipata aka Mima Alicia. The details from mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, saan ba nahuli ang mga suspect? Yes, Diego, kaninang pasado alas 8 nga lamang ng umaga ay nahuli na ang 2 suspect na sala rin sa pagpatay kay Mima Alicia noong July 17 sa harapan ng bahay sa kanyang Caloocan. Ayon kay PNP spokesperson Allen Rico, ay nahuli ang 2 suspect, Diego, no, sa Mabalacat, Pampanga. At sila ay nasa kustodiyan na ng kapulisan.
Sa ngayon, Diego, ito nga dalawang sospek ay mahaharap sa kasong murder, violation of Section 28 ng RE 10591 at violation ng RA 9516. At na-recover din mula sa kanila, Diego, ay ang dalawang hand grenade, caliber 45 pistol at 9mm pistol na baril. Sa ngayon, Diego, inaalam pa ng kapulisan sa kanilang investigasyon kung isa sa mga baril na ito ang ginamit nga sa pagpaslang dito kay Mima Alicia noong July 17. Diego. Alright, Jazz, aside from yung dalawang nahuli, may iba pa bang suspects na tinitignan nila? Like, for example, yung mastermind. Yes, Diego. At kanina nga nung nahuli itong dalawang sospek, isa yan sa mga raise na question kung mayroon na bang salaysay itong dalawang sospek, kung mayroon bang mga nag-utos sa kanila, o sila ba ay perpetrator lamang mismo. Sa ngayon, Diego, hindi pa makumpirma sa atin ng kapulisan kung meron nga bang mastermind o meron pa bang sino pa yung kanilang hinahanap. Pero Diego, hindi daw malabo at mataas daw ang posibilidad na meron pang suspect o meron pang ibang tao na may kaugnayan dito sa naging krimen. Dahil Diego, kung babalikan natin, ay itong si Mima Alicia, bago siya makarating sa kanilang bahay sa Caloocan, ay meron pa daw itong pinuntahan prior sa pauwi sa kanilang bahay. At doon sa timeline ng events, 15 to 20 minutes pagkarating daw nitong ni Lipata sa kanyang bahay, tsaka pumasok itong dalawang riding in tandem. Kaya titignan nila, Diego, there's a possibility na meron pang iba pang personalidad o iba pang tao na posibleng nagmamatsyag dito kay Lipata, kaya naman siya yung nagbibigay ng impormasyon daw sa kanyang whereabouts. Kumbaga, posibleng hindi lamang daw dalawa yung involved sa plano. Pero ito, Diego, ay sa initial na investigation pa lamang at lahat ng anggulo ng kaso ay kanila pang tinitignan. Kaya naman aabangan natin, Diego, yung magiging developments niyan within the day dahil nga nitong umaga lamang nahuli itong dalawang suspect at makikita natin yung development, lalo na kapag nakausap na itong dalawang suspect. Diego. Alright, let's move on to another topic. No? Yung supposedly alleged allegations na may media daw na naharas sa ASEAN. Jazz, can you... Hindi pa makumpirma sa atin ng kapulisan kung at doon sa... Ayan mga kabayan, ito po yung tama ng bala dito sa bahay na inuupahan. Inuupahan ba ito? Tama, inuupahan, no? Itong si Mima Alicia. Ayan nga po sa report, mukhang kilala na siya, matagal nang kilala, no? Problema mga kabayan, hindi nila pinakita ang pangalan, larawan ng suspect. Sino ba talaga ito, di ba mga kabayan? So bakit pagka mga kakampi or kumakampi kayo sa mga Duterte, bakit kilalang kilala, bakit nilabas sa mga mukha, di ba? Sila Mike, Senator Marcolita, sino-sino pa yung mga inanono, sila Jason Sa, di ba? Walang mga blur-blur dyan. Ano pa ba? Mga DDS vlogger na mga nakasuhan at inaresto noon, di ba? Walang ano yan, pinapakita talaga. Pero pagdating sa mga ano nila, ewan ko bakit ganun kabayan. Ganito talaga ang ating justice system. Ay nako. Siguro makakamit lang talaga natin ito mga kababayan pag si Vice President Inday Sara Duterte na ang Pangulo. At hindi papayag siguro mga kapatid, mga MILF na impeach nila si Vice President Inday Sara Duterte ng wala naman pong kasalanan, ang po talaga ka-impeach mga kabayan. No? Kaya tingin ko, no, ay wala pong mangyayari sa kanila mga kaipokritahan din. Sabi dito ang kakapal na essentialize ang request ng OVP for the food and beverage expenses for the defense team, witnesses and support staff impeachment trial. Kayong mga majority senators, why not just give a plain and simple statement answer? Sabi dito. Answer, yung mga sagot nyo parang malicious din eh. Lalo na ikaw, Erwin Tulfo. Bakit sino ba ang naaabala rito? Ikayo sa Congress,
kinatay nyo nga ang pundo ng bayan ng walang pakundangan. Pa-impeach kayo para malihis ang pagkatay sa kaban ng bayan. Ang nakakalulang hundreds of billion of program appropriations. Just for the record, BP Inday Sara is personally paying for her lawyer's fees. Sariling pera, samantalang kayo dyan sa House Prosecutors, walang gastos kasi sagot ng tiba-tibang lusog na House Budget Moses, MOOS. Ang Senado naman, public funds din. Si Inday Sara lang na pinagtutulungan nila ang may gastos galing sa sariling bulsa. Irresponsibleng media provincialize the issue. Kita nyo na mga kababayan, isa pa itong issue na to, no? Ang kapal talaga ng mga mukha nila na talagang masyado nilang sinesensualize ito pong issue na sinasabing ang request daw ni BP Inday Sara for the food of expenses dun sa defense team at saka sa mga witnesses. Sila naman po, ganun naman po ang kanilang ginagamit, no? At wala nga po silang personal na perang gamit. Pero sige lang, BP Inday Sara, ganun po talaga Lubos-lubosin na ng pang-aapi nila. Lubos-lubosin na nila ang kanilang pagnanakaw dahil wala na pong 2 taon yan. Matatapos at matatapos din yan. Kahit pang-ubos nila ng pera ngayon, mababalik din yan mga kababayan. Once makaupo po si BP Inday Sara, ako po'y malaking paniniwala ko. Hindi man po natin ngayon masingil itong mga ito sa kanilang pagnanakaw. Pag si BP Inday Sara na po, tiyak po yon. Sabi na ni BP Inday, hindi po pwedeng walang managot. Ngayon po kasi ang ginagawa ni Marcos Jr. at kanyang mga kakamping senador at congressman, nililinis na lang ang lahat. Basta lahat, ano man ang mga masamang nangyayari, sisi kay BP Inday Sara. Lahat isisi kay BP Inday Sara. Lahat isisi sa mga Duterte. Naka-default na lang po ito. Kasama pa po yung mga hindi bayaran na mga media. Wala pa akong binabanggit Kasama po ang mga hindi binabayarang mga mainstream media. Hindi ko po sinabing bayaran kayo mga mainstream media. Yung mga mainstream media na hindi bayaran, kasama po kayo. Talaga naman matinding balita sa kanila yon. Kayo nga dyan, ang kakapal ng mukha ninyo lahat. Pinasagot nyo sa gobyerno Magkano bang budget dyan sa impeachment pa lang noon sa Congress pa lang? Pinatagal-tagal nyo pa, ginastusan nyo pa ng malalaking pera. Pinunduhan pa. Di ba umiikot ang balita? Di ba binuking din yan ng mga kasama ninyo, si Congressman Toby Chanco? Di ba binubuking din yan mga pinaggagawa ninyo dyan sa Congress no? Tapos ngayon makapag-talis kayo. Kasama pa yung mga hindi bayaran na mga. Nililinaw po natin hindi po sila mga bayaran na mga mainstream media. Gets nyo? Yan mga kababayan, ang atin pong video ngayon sa araw na ito. Kahit anong gawin nila, wala po silang mahihita at hindi po sila mamahalin ng taong bayan. Patuloy lang po sila nakamunguhian sa ginagawa nila dito kay Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo nga itong isang video na to. Imahe ng mga Duterte susi sa patuloy na suporta ng publiko. Pulse Asia. Kita nyo? Pulse Asia na mismo may sabi mga kaubayan Can we say na parang nothing sticks with the Duterte name? They can behave badly, supposedly, or, issue threats, but gusto pa rin sila ng botante. Can you say that? Yeah. You can say that there's this particular identity and brand that the Duterte name Yun naman sabi nitong si Sestredo, they can act badly, pero gusto pa rin sila ng mga tao. Pangit, That's Can you say that? Yeah. You can say that there's this particular identity and brand that the Duterte name exudes. It's a political brand that is associated with supposedly discipline, purportedly decisiveness. Discipline? And of course, supposedly discipline. Hindi siya maniwala sa disiplina yun, Disiplina po yun. Ano po yung disiplina? Yung disiplina po na hindi nyo naintindihan. Yung tinanggal nyo po sa mga maliliit na tao, tinago nyo po. Yun yung disiplina na yun. Kaya ngayon,
yung taong bayan, yung mga maliliit, sila po nakakaintindi, kami po yun. allegedly decisiveness and action, or resolute action. But of course, that's a brand. That's the brand. That's how they project themselves to be. And the other thing that they have played up fairly consistently over the past few years is that they are being persecuted by the current administration. So in that sense, their narrative is resonating, especially for certain areas that are by the current administration. So in years is that Ayan na mga kababayan. So dito nga po sa 2028 Presidential Preference Survey, June 28, July 3 to 6, 2020, unaided ba to? Unaided responses. Si Mayor Basti ang nangunguna, bayan. Pangalawa si Soto, si Tatapa. Mayor Basti pa rin ang nangunguna. Ay, hindi pala. Kasi mayroon palang zero. Senator Rubin pala mga kaubayan. Anyway mga kaubayan, bago tayo magtapos, kumutpit ang aking BMRP. Mga kaubayan, follow naman po kayo dyan sa akin. Live kaya hindi ko. Follow nyo naman po ako dito. Back up channels. Minsan-minsan magawa rin po ako ng hanggat naalalayan ko lang muna ito dahil nga po sa dapat po ito ating followers kasi 10,000 daw bago mamu. Naman to subscribers sa YouTube. 107,065. Naman kahit yung 7,000 lang follow sa. Yan po, apila ko lang naman po sa inyo kung marapatin. Maraming salamat po sa mag-follow dyan. Maraming salamat din po kung nakarating ka dito sa video ito. Paki-comment na lang po kung anong inyong masasabi at anong inyong. Maraming salamat. This channel pansamantala. Tayo muli. Susunod. Bye-bye.